Si Isabel ay isang masipag at dedikadong graphic designer sa Creative Solutions Inc. Kilala siya sa kanyang pagiging organisado, metikuloso, at kung minsan ay medyo strikto pagdating sa mga deadline at kalidad ng trabaho. Mahal niya ang kanyang ginagawa at madalas siyang nag-o-overtime para masigurong perpekto ang bawat proyekto. Isang Lunes ng umaga, pumasok si Isabel sa opisina na may kasamang panibagong sigla. Mayroon silang malaking bagong kliyente na kailangang paglingkuran at handa na siyang simulan ang hamon. Habang nagkakape siya sa pantry, natansin niya ang isang bagong mukha na naghahalongkat sa mga folder sa lamesa ng kanilang team leader. Matangkad ito, maporma, at tila may kumpiyansa sa sarili. "Magandang umaga," bati ni Isabel, sinusubukang maging para kaibigan. Hindi man lang lumingon ang lalaki. Sagot nito, na parang wala siyang naririnig. Nagtatakang tumingin si Isabel. "Baguhan ka ba dito? Hindi pa kita nakikita." Sa wakas ay lumingon din ito, na may bahid ng pagkayamot sa muka. "Oo, ako si Marco," sabi nito, mabilis na bumalik sa ginagawa. "Graphic artist din." Welcome sa team!" Masiglang sabi ni Isabel, sinubukang hindi pansinin ang pagiging mailap nito. "Ako si Isabel. Kung may kailangan ka, huwag kang mahiyang magtanong." Nagkibit balikat lang si Marco. Hindi nagtagal, tinawag sila ng kanilang team leader, si Gining Reyes, para sa isang pulong tungkol sa bagong kliyente. "Isabel, Marco, ito ang bagong malaking proyekto natin. Si Isabel ang magiging project lead para sa design aspect at ikaw, Marco, ay magiging kanyang assistant." Nanlaki ang mata ni Isabel. Hindi niya inaasahang makakabangga niya agad ang bagong salta sa lahat ng bagay. Si Marco naman ay tila walang reaksyon, nakatingin lang sa kawalan. "Assistant?" Halos pabulon na sabi ni Isabel. Hindi siya makapaniwala. Hindi siya sanay na may umaalay sa kanya, lalo na kung ito ay bago pa lang at tila walang interes. Mas gusto niya siya ang may kontrol. "Oo, Isabel. Gusto kong masanay ka rin na may kasama ka sa trabaho," paliwanag ni Gining Reyes. "Marco, si Isabel ang bahala sa paggabay sa iyo sa mga proseso natin dito. Makinig ka sa kanya." Pagkatapos ng pulong, tinapik ni Gining Reyes ang balikat ni Isabel. "Alam kong sanay kang mag-isa, pero magandang pagkakataon ito para matuto kang mag-delegate at magtiwala sa iba." Ngumiti lang si Isabel. Ngunit sa loob-loob niya ay nag-aalala na siya. Paano niya gagawin ang proyekto kung ang kanyang assistant ay tila mas gusto pang maglaro ng cellphone kaysa makinig sa kanya? Sinimulan ni Isabel ang pagbibigay ng mga gawain kay Marco. Maingat niyang inilatag ang mga requirements, ang mood board at ang mga reference materials. Si Marco naman ay nakikinig lang, paminsan-minsan ay tumatango, ngunit hindi nagpapakita ng anumang sigla o tanong. "So, ang gagawin mo muna ay i-research mo ang mga karibal na brand ng ating kliyente at gumawa ng summary ng kanilang visual identity," sabi ni Isabel. Ipinapakita ang isang detalyadong dokumento. "Kailangan ko yan sa Biyernes ng hapon." "Sige," sagot ni Marco. Kinuha ang folder na may kasamang bahid ng pagkairita sa boses. Nang mag-cross ang kanilang landas sa pasilyo, tinawag ni Isabel si Marco. "Marco, nakita mo na ba ang mga files na binigay ko? Meron ka bang tanong?" "Wala." Maikling sagot ni Marco, hindi tumitingin sa kanya. Napabuntong hininga si Isabel. "Sigurado ka? Baka mamaya ay may mali kang nagawa dahil hindi ka nagtanong." "Bakit? Hindi ka ba nagtitiwala sa akin?" Biglang sagot ni Marco, na may bahid na ng hamon sa boses.
Kung hindi mo kaya na may kasama ka, sabihin mo lang kay Ginyang Reyes. Nagulat si Isabel sa biglang pagtataray ni Marco. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Sinasabi ko lang na importante ang proyektong ito at ayokong magkaroon ng aberya. Alam ko, sabi ni Marco, tila nauubusan na ng pasensya. Hayaan mo na akong gawin ang trabaho ko. Tumalikod si Marco at naglakad palayo. Iniwan si Isabel na nakatayo roon, napapaisip kung ano bang problema ng lalaking ito. Sa buong karera, hindi pa siya nakatrabaho ng ganito kasuplado at kawalang gana. Pakiramdam niya ay sinasadya itong pahirapan siya ni Marco. Nang magbiyernes ng hapon, tinawagan ni Isabel si Marco para kunin ang kanyang research. Nandun na sa folder mo sa shared drive, sabi ni Marco, na nag-aayos na ng kanyang bag. Nagmamadaling buksan ni Isabel ang shared drive. Nagulat siya sa kanyang nakita. Hindi lang basta summary ang ginawa ni Marco, kung hindi isang komprehensibong report na may kasamang visual examples, analysis ng kanilang strengths and weaknesses, at mga mungkahi para sa kanilang diskarte. Ang kalidad ng kanyang trabaho ay kahanga-hanga. Marco! Tawag ni Isabel, lumapit kay Marco na palabas na ng pinto. Hindi ko inaasahan to! Ang galing ng ginawa mo! Tumingin sa kanya si Marco, tila nagtataka sa kanyang reaksyon. Sinabi ko naman sa'yo, gagawin ko ang trabaho ko. Ngumiti si Isabel, nakakakita ng liwanag sa unang pagkakataon. Oo nga, pasensya ka na kung minsan ay masyado akong nagiging overprotective sa mga proyekto ko. Hindi lang talaga ako sanay na may umaalalay. Okay lang, sabi ni Marco. At sa unang pagkakataon, nakita ni Isabel ang bahid ng ngiti sa mga labi nito. Ah, sige. Nakaramdam ng kakaibang kilig. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang pag-uusap na yon, kahit maikli, ay nagbigay sa kanya ng pag-asa na baka hindi naman talaga ganun kasama si Marco. Habang lumilipas ang mga linggo, naging mas komplikado ang kanilang pagtutulungan. Napatunayan ni Marco na magaling siya sa technical aspects ng graphic design. Mabilis niyang natutunan ng mga software at mga proseso ng kanilang kumpanya. Subalit, madalas pa rin silang magkaiba ng pananaw sa creative side. Sa tingin ko, kailangan natin ng mas malakas na kulay para sa headline na to, sabi ni Isabel. Itinuturo ang isang draft. Mas makukuha nito ang atensyon ng target audience. Hindi ako sang-ayon, sabi ni Marco. Mabilis na nag-edit sa kanyang computer. Mas magiging magulo tingnan. Mas simple at malinis ang mas epektibo. Pero Marco, hindi natin pwedeng isakripisyo ang impact para lang sa kalinisan, giit ni Isabel. Ang layunin natin ay makuha ang kanilang interes, hindi lang maging aesthetically pleasing. At ang layunin ko ay hindi magmukhang ginawa lang ng baguhan na walang alam sa design principles. Sagot ni Marco, na tila nawawalan na naman ng pasensya. Nagkatinginan sila, parehong may galit sa kanilang mga mata. Si Isabel ay naiinis sa pagiging matigas ni Marco, samantalang si Marco naman ay tila naiirita sa pagiging dominante ni Isabel. Alam mo Marco, sabi ni Isabel, pinipilit na kontrolin ang kanyang boses. Hindi ko maintindihan kung bakit parang ayaw mong makinig sa akin. Ako ang project lead dito. At ako ang graphic artist na may utak din. Hindi ako utusan na susunod lang sa lahat ng gusto mo, kahit mali. Mali? Halos pasigaw na sabi ni Isabel. Sino nagsabi ng mali? Ang common sense, sagot ni Marco. Tumayo at lumapit sa kanyang workstation. Kung gusto mong makipag-away, hanap ka ng iba. May trabaho pa tayong gagawin. Tinuyikuran siya ni Marco at muling naiwan si Isabel na nagnanghalit ang bagang. Pinagmasdan niya ang screen, ang mga design na kanilang pinagtatalunan. Hindi niya alam kung sino ang tama, ngunit alam niya na ang kanilang working relationship ay tila nauuwi sa isang malaking problema. Pakiramdam niya ay minamaliit siya ni Marco sa bawat pagkakataon. Parang gusto nitong patunayan na mas magaling ito sa kanya.
Pagkatapos ng araw na iyon, naging mas mahirap para kay Isabel na makipag-usap kay Marco. Kapag nagbibigay siya ng feedback, tila nagiging defensive ang lalaki. Kapag naman si Marco ang nagbibigay ng suhestyon, parang ayaw niya naman itong tanggapin. Ang mga pulong nila ay nagiging maikli at puno ng tensyon. Isang hapon, habang naglalagay si Isabel ng mga huling detalye sa presentation para sa kliyente, lumapit si Marco. "Kailangan ko na yung final files," sabi niya. "Sandali na lang," sagot ni Isabel, nakatuon sa kanyang ginagawa. "Naglalagay lang ako ng konting polish." "Pero sabi mo kanina tapos ka na," naiinis na tanong ni Marco. "Nagkaroon lang ng kaunting adjustment," pagpapaliwanag ni Isabel. "Alam mo naman, perfectionist ako." "Oo, alam ko," sarcasticong sabi ni Marco. "Pero minsan kasi ang pagiging perfectionist mo ay nakakaabala na sa iba." Napatigil si Isabel. Hanirap niya siya ni Marco. Ang mga mata niya ay nagliliyab sa galit. "Marco, kung may problema ka sa akin, sabihin mo ng diretsahan. Huwag mo kong tinataguan at binibwistit." "Okay, kung gusto mo ng diretsyo," sabi ni Marco. Tumingin siya sa kanya ng seryoso. "Napapansin ko na minsan, kapag nagbibigay ako ng suhestyon, parang hindi mo pinapansin. Parang gusto mo lang na masunod ang gusto mo. Hindi ako utusan, Isabel." Tinitigan ni Isabel si Marco. Para bang ngayon lang nitong sinabi sa kanya ang nararamdaman nito. At ang totoo, may punto si Marco. Minsan, dahil sa kanyang pagiging project lead at sa kanyang pagiging mapag-isa, nakakalimutan niyang makinig sa iba. "Pasensya na," sabi ni Isabel. Ang boses ay bahagyang mahina. "Hindi ko sinasadyang iparamdam sa iyo na hindi ka mahalaga. Gusto ko lang talaga na maging maganda ang output natin." Tumingin sa kanya si Marco, na tila nagulat sa kanyang paghingi ng paumanhin. "Okay, basta sa susunod, pakinggan mo rin ang sinasabi ko. Hindi lahat ng oras tama ka." "Oo naman," sagot ni Isabel. "At ikaw din, Marco, pakinggan mo rin ang sinasabi ko." Nagkatinginan sila ng matagal. Ang tensyon sa pagitan nila ay tila nabawasan. Napalitan ng isang kakaibang katahimikan. Matapos ang kanilang pag-uusap, tila nagkaroon ng pagbabago sa kanilang dynamics. Hindi man perpekto, ngunit mas naging bukas na sila sa isa't isa. Naging mas madali na para kay Isabel ang makipagtulungan kay Marco, at tila mas naging interesado rin si Marco sa mga suhestyon ni Isabel. Isang gabi, nag-overtime si Isabel. Napakarami niyang kailangang tapusin para sa susunod na araw. Habang siya ay nakatutok sa kanyang computer, napansin niyang dumaan si Marco sa kanyang cubicle. "Tapos ka na?" tanong ni Isabel. "Halos na," sagot ni Marco. "Ikaw?" "Naku, marami pa," sagot ni Isabel, napabuntong hininga. "Hindi ko yata matatapos to ng mag-isa." Nakita ni Isabel na nag-atubili si Marco saglit, tapos ay umupo sa bakanteng upuan sa tabi niya. "Anong kailangan mo?" tanong nito. Nagtaka si Isabel. "Talaga? Hindi ka ba uuwi pa?" "May kailangan pa rin akong tapusin, pero kaya ko naman yan. Sige na, ano ba yan?" Natuwa si Isabel. Nagsimula siyang ipaliwanag ang kanyang mga kailangan. Si Marco naman ay tahimik na nakikinig. Paminsan-minsan ay nagbibigay ng idea, at kung minsan ay tumutulong mismo sa paggawa. Sa loob ng 3 oras, nagtulungan sila sa pagtatapos ng trabaho. "Salamat talaga, Marco," sabi ni Isabel habang inaayos ang kanilang mga gamit. "Malaking tulong ka." "Walang problema," sagot ni Marco. "Alam mo, minsan, mas madali talaga pag dalawa kayo." Ngumiti si Isabel. "Oo nga, nakakatuwa rin pala pag ganito." Habang naglalakad sila palabas ng opisina,
Napansin ni Isabel na hindi masyadong nagsasalita si Marco. Sigurado ka bang okay ka lang? Tanong ni Isabel. Oo naman. Pagod lang. Gusto mo bang samahan na kita hanggang sa parking? Tanong ni Isabel. Nagulat si Marco. Tumingin siya kay Isabel na may bahid ng pagtataka. Talaga? Hindi na kainyangan? Malapit lang naman. Sige, basta mag-ingat ka. Sa mga sumunod na linggo, mas madalas silang magkasama. Minsan, nag-aalok si Marco ng kape. Minsan naman, tinatanong niya si Isabel kung kumain na ito. Simple lang ang mga bagay na ito, ngunit malaki ang epekto kay Isabel. Nakikita niya na hindi pala siya tinatarayan ni Marco dahil gusto niya itong pahirapan, kundi dahil sa pagiging mahiyain nito at sa pagiging masanay na mag-isa. Isang araw, nagkaroon ng company outing. Nasa isang resort sila at naglalaro ng volleyball. Si Isabel ay hindi masyadong magaling sa sports, ngunit sinubukan niya pa rin. Sa isang pagkakataon, nahulog ang bola sa kinaroroonan ni Marco na nakaupo lang sa tabi at nanunood. Marco, pulutin mo naman, tawag ng isa nilang kasamahan. Ngumiti si Marco. Tumayo siya, ngunit imbes na ibalik ang bola sa laro, lumapit siya kay Isabel. Mukhang napapagod ka na, sabi ni Marco. Inabutan ng water bottle si Isabel. Nakangiting kinuha ni Isabel ang tubig. Medyo, pero masaya naman. Huwag mong masyadong pipilitin ang sarili mo. Maaari ka namang magpahinga muna. Sige, sagot ni Isabel. Umupo siya sa tabi ni Marco at nagpatuloy sa panonood. Alam mo, Marco, nung una kitang nakilala, akala ko ay masungit ka talaga. Nakatawa si Marco. Akala ko rin masyado kang strikto at bossy. Nagtinginan sila at sabay na natawa. Mabuti na lang hindi pala tayo pareho, sabi ni Isabel. Oo nga mabuti na lang. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Isabel ang isang kakaibang koneksyon sa pagitan nila. Hindi na lang ito basta working relationship. May iba na itong pakiramdam. Habang mas nagiging komportable sila sa isa't isa, mas marami silang natutuklasan tungkol sa kanilang mga sarili. Sa mga coffee breaks, sa mga hapunan matapos ang trabaho, at maging sa mga kaswal na usapan, unti-unti nilang nabubuksan ang kanilang mga buhay. Nalaman ni Isabel na si Marco ay lumaki sa isang mahigpit na pamilya kung saan ang pagpapakita ng emosyon ay hindi masyadong pinapayagan. Kaya naman, sanay siyang itago ang kanyang nararamdaman at tila nagiging mailap sa mga taong hindi niya masyadong kilala. Ito ang dahilan kung bakit siya tila suplado noong una. Kaya pala, sabi ni Isabel, na naiintindihan na ngayon ng ugali ni Marco. Pero hindi naman masama ang magpakita ng emosyon, alam mo yan. Alam ko, sagot ni Marco, bahagyang nahihiya. Pinipilit ko naman. Ikaw, bakit ka ganyan kadedikado sa trabaho mo? Gusto ko lang talaga na maging maganda ang kalalabasan ng mga ginagawa ko, sabi ni Isabel. Ayokong magsisi sa huli. Bukod pa dyan, gusto ko ring patunayan sa sarili ko na kaya ko. Nagkaroon din sila ng pagkakataong makipag-usap tungkol sa kanilang mga pangarap. Si Marco ay may malaking plano na magtayo ng sarili niyang design studio balang araw, kung saan malaya siyang makakagawa ng mga personal na proyekto na hindi nakadepende sa mga kliyente. Si Isabel naman ay nangangarap na maging isang sikat na art director sa isang malaking advertising agency. Maganda yung plano mo, sabi ni Isabel kay Marco. Sigurado akong magiging successful ka. Salamat, sabi ni Marco. At ikaw, sigurado akong magiging pinakamagaling kang art director.
Nagtulungan sila sa paggawa ng mga portfolio at mock-up para sa kanilang mga pangarap. Kapag mayroon silang mga ideya, nagbabahagian sila ng opinyon at mas naging maayos na ang kanilang pag-uusap. Hindi na ito nauuwi sa away, kung hindi sa constructive criticism. Isang araw, nagkataon na sabay silang nagtatrabaho sa isang proyekto na nangangailangan ng maraming overtime. Nagpasya si Marco na manatili at tulungan si Isabel hanggang matapos ito. Nang mag-alas 12 na ng gabi, tapos na ang kanilang gawain. Grabe, nakakapagod, sabi ni Isabel, nag-uunat ng kanyang mga braso. Oo nga, sang-ayon si Marco. Kailangan na natin ng pahinga. Habang nagliligpit sila, biglang huminto si Marco. Tinitigan niya si Isabel ng seryoso. Isabel, simula ni Marco. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Nagulat si Isabel sa biglang pagbabago ng tono ni Marco. Bakit? Gusto ko lang sabihin na gusto kita. Napatingin si Isabel kay Marco, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Tila biglang tumigil ang mundo sa paligid niya. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng malakas. Ano? Halos pabulong na sabi ni Isabel. Gusto kita, Isabel. Ulit ni Marco. Mas malakas na ngayon ang kanyang boses. Matagal ko na tong nararamdaman pero hindi ko alam kung paano sasabihin. Tumahimik si Isabel, hindi alam kung ano ang isasagot. Ang mga salita ni Marco ay tila tumatagos sa kanya at nakakaramdam siya ng kakaibang saya. Marco, nagsimula si Isabel. Ngumit hindi niya alam kung ano ang susunod na sasabihin. Ngumiti si Marco, na tila nawala na ang kanyang kaba. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman mo pero gusto ko lang na malaman mo. Ako rin, sabi ni Isabel, biglang naglakas loob. Gusto ko rin kita, Marco. Nagningning ang mga mata ni Marco. Lumapit siya sa Isabel. Dahan-dahang hinawakan ng kanyang kamay. Naramdaman ni Isabel ang init ng kamay ni Marco at ang tibok ng kanyang puso. Talaga? Tanong ni Marco. Tila hindi makapaniwala. Oo, sabi ni Isabel, nakangiti. Simula nung hindi na tayo nag-aaway, napagtanto ko na masaya pala akong kasama ka. Nagtiginan sila ng matagal. At sa wakas, sabay silang natawa. Ang tensyon at ang mga pagsubok na pinagdaanan nila ay tila nawala na, napalitan ng isang bagong simula. Pagkatapos ng kanilang pag-aamin, nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanilang working relationship. Hindi na sila magkatrabaho lang, kundi mayroon na silang mas malalim na koneksyon. Ang kanilang mga pag-uusap ay naging mas personal at ang kanilang mga tinginan ay puno na ng kilig. Una nilang pinag-usapan kung paano nila ipapakita ang kanilang relasyon sa opisina. Nagdesisyon silang maging profesional pa rin sa trabaho at itago muna ang kanilang pagmamahalan sa iba. Sa labas ng opisina, doon na sila malayang magpakitaan ng lambing. Ang kanilang unang official date ay sa isang maliit at tahimik na restaurant. Nagbihis si Isabel ng kanyang pinakamagandang damit at si Marco naman ay suot ang kanyang paboritong polo shirt. Hindi ako makapaniwala na nandito tayo ngayon, sabi ni Isabel habang kumakain sila. Ako rin, sagot ni Marco. Para akong nananaginip. Napatingin sila sa isa't isa at sabay nang ngumiti. Ang dabing mga pagtatalo at hindi pagkakaunawaan ay tila naging mga alaala na lamang na nagpatatag sa kanilang samahan. Naaalala mo pa ba nung unang araw na nagkita tayo? Tanong ni Isabel. Akala ko noon hindi tayo magkakasundo. Oo, tawa ni Marco. Parang gusto mo agad akong paalisin sa team. Hindi naman agad, depensa ni Isabel. Nagtataka lang ako kung bakit ka ganyan ka misteryoso.
Misteryoso o mahiyain lang talaga? Biro ni Marco. Tingnan natin, sabi ni Isabel, kinikiliti si Marco. Habang tumatagal, mas lalo silang nagkakilala. Nalaman ni Isabel na mahilig si Marco sa lumang rock music at sa pag-akyat ng bundok. Si Marco naman ay natuklasan na mahilig si Isabel sa mga libro, sa pagluluto at sa panonood ng mga lumang pelikula. Ang kanilang mga pagsubok sa trabaho ay tila nagiging mas madali na rin. Kapag mayroon silang magkakaibang ideya, mas madali na silang nakakapagkompromiso at nakakahanap ng solusyon. Ang kanilang pagiging magkasintahan ay tila nagbigay sa kanila ng lakas at kumpiyansa sa isa't isa. Isang araw, nagkaroon sila ng isang malaking presentasyon sa isang mahalagang kliyente. Pareho silang kinakabahan, ngunit alam nilang magkatulong sila. "Ready ka na?" tanong ni Marco kay Isabel. Ngumiti si Isabel. "Ready na, basta kasama kita." At sabay silang pumasok sa conference room, hawak kamay, handang harapin ang hamon. Ang kanilang presentasyon ay naging matugumpay at pinuri ng kliyente ang kanilang trabaho at ang kanilang pagtutulungan. Pagkatapos ng presentasyon, nagyakapan sila sa labas ng conference room. "We did it!" sabi ni Isabel, "Masaya!" "Oo nga!" sabi ni Marco, yakap si Isabel. "Sabi ko na sa'yo, kaya natin to!" Habang naglalakad sila pabalik sa kanilang mga cubicle, napansin ni Isabel na isang babaeng kasamahan nilang nakatingin sa kanila nang may bahid ng pagtataka. Nag-usap sila ni Marco gamit ang kanilang mga mata at sabay silang nagumiti. Alam nilang ang kanilang relasyon ay hindi na lamang pang-opisina. Ang kanilang relasyon ay patuloy na lumalalim. Naging mas mahalaga para sa kanila ang suportahan ng isa't isa, hindi lang sa personal na buhay, kundi pati na rin sa kanilang mga propesyonal na adhikain. Ang dating mga pagtatalo ay naging mga pagkakataon para mas lalo nilang maunawaan ang isa't isa. Isang araw, nagkaroon ng problema sa isang malaking proyekto. Ang kliyente ay biglang nagbago ng isip at kailangan nilang baguhin ang lahat ng kanilang nagawa. Pareho silang stressed, ngunit alam nilang kailangan nilang manatiling kalmado. "Okay lang yan," sabi ni Isabel habang nagpapakulo ng kape para sa kanilang dalawa. "Minsan talaga ganito ang trabaho. Basta magtulungan tayo." "Salamat," sabi ni Marco, pagod na nakaupo sa kanyang upuan. "Buti na lang talaga, nandyan ka." "At nandyan ka rin naman," sagot ni Isabel, nang ngumiti. "Kaya natin to." Nagtrabaho sila nang walang tigil, at sa huli, nagtagumpay sila. Ang kliyente ay nasiyahan sa kanilang pagiging flexible at sa kalidad ng kanilang bagong gawa. Sa kabila ng mga pagsubok sa trabaho, hindi nila nakakalimutan ang kanilang relasyon. Naging mas mahalaga para sa kanila ang maglaan ng oras para sa isa't isa. Madalas silang nagdadate, naglalakad-lakad, at kung minsan ay nagluluto na lang sa bahay. Isang araw, habang naglalakad sila sa parke, biglang huminto si Marco. Tumingin siya kay Isabel na may malambing na ngiti. "Isabel," sabi niya, "alam mo, nung una kitang nakilala, akala ko sobrang hirap mong mahalin." Napatawa si Isabel. "Talaga? Bakit naman?" "Kasi masyado kang seryoso," sagot ni Marco. "Pero ngayon, masaya akong napatunayan kong mali ako. Mahal na mahal kita." Niyakap ni Isabel si Marco. "Mahal na mahal din kita, Marco. Salamat sa lahat. Salamat sa pagiging patient at sa pagmamahal mo." Naging mas malalim ang kanilang pagmamahalan.
Hindi na ito basta crush o paghanga, kundi isang malalim na pagmamahalan na nabuo mula sa pagtutulungan, pag-unawa, at pagtanggap sa isa't isa. Lumipas ang ilang taon. Si Isabel at Marco ay patuloy na magkasama hindi lang sa personal na buhay, kundi pati na rin sa kanilang karera. Matapos ang maraming taon sa Creative Solutions Inc., nagdesisyon silang isakatuparan ang kanilang mga pangarap. Binuksan ni Marco ang kanyang sariling design studio at agad itong naging matagumpay dahil sa kanyang husay at dedikasyon. Samantala, si Isabel naman ay napromote bilang art director sa isang kilalang advertising agency kung saan natupad ang kanyang matagal ng pangarap. Hindi man sila laging magkasama sa isang opisina, patuloy pa rin silang nagtutulungan. Madalas silang nagbabahagi ng mga ideya at nagbibigay ng suporta sa isa't isa. Ang kanilang relasyon ay naging pundasyon ng kanilang tagumpay. Isang gabi, habang naghahanda sila ng hapunan sa kanilang apartment, tinawag ni Marco si Isabel. "Isabel," sabi niya, "may hawak na maliit na kahon. Alam mo, noong una tayong nagkita, parang ang layo pa ng ating mararating." Napangiti si Isabel. "Oo nga, pero sa kabila ng lahat ng pagsubok, nagawa natin." Binuksan ni Marco ang kahon. Sa loob nito ay isang magandang singsing. "Isabel?" sabi ni Marco, lumuhod sa harap ni Isabel. "Gusto ko sanang malaman kung gusto mong makasama ko habang buhay. Gusto mo bang magpakasal sa akin?" Napaluha si Isabel sa tuwa. Tumingin siya kay Marco. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. "Oo, Marco," sagot ni Isabel. "Oo, gusto kong magpakasal sa iyo." Hinakap ni Marco si Isabel at hinalikan siya. Sa sandaling iyon, alam nila na ang kanilang kwento na nagsimula sa hindi pagkakaunawaan at pagtatalo ay nauwi sa isang malalim at panghabang buhay na pagmamahalan. Ang bawat pagsubok na kanilang pinagdaanan ay nagpatibay lang sa kanilang samahan at nagpakita sa kanila na kung minsan mas ayaw pa ng nating mahalin ang siyang palang pinakamagandang makasama.